Sa gitna ng patuloy na usapin tungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, isang matapang at emosyonal na pahayag ang inilatag ng kanyang depensa. Ayon sa kanyang mga abogado, panahon na raw upang hayaang mamuhay ng payapa ang dating Pangulo matapos ang mahabang taon ng serbisyo sa bansa. Ang kanilang panawagan, hayaan si Duterte na mamuhay ng tahimik at payapa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa pagdinig sa ICC, iginiit ng depensa na si Duterte ay isang matandang leader na ginugol ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Pilipinas. Mula sa pagiging mayor ng Davao City hanggang sa pagiging Pangulo ng bansa, sinabi nilang malinaw ang kanyang layunin: ang protektahan ang mga mamamayan laban sa krimen at ilegal na droga. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang kampanya laban sa droga ay isang matapang na hakbang upang ibalik ang kaayusan sa lipunan. Ipinunto rin ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman na hindi dapat kalimutan ang konteksto ng mga desisyong ginawa ni Duterte noong siya ay nasa kapangyarihan. Ayon sa kanya, ang Pilipinas noon ay nahaharap sa malubhang problema sa droga at kriminalidad. Para sa dating Pangulo, ang mabilis at matapang na aksyon ang nakitang solusyon upang maprotektahan ang publiko. Kaya naman para sa depensa, hindi makatarungan na husgahan siya ngayon na tila ba wala siyang ginawang kabutihan para sa bansa. Dagdag pa ng depensa, dapat ding isaalang-alang ng korte ang edad at kalagayan ni Duterte. Sa kasalukuyan, siya ay nasa edad na kung saan mas mahalaga na ang kapayapaan at kalusugan. Ayon sa kanilang argumento, ang patuloy na pag-uusig sa kanya ay hindi lamang makakaapekto sa kanyang pisikal na kalagayan, kundi pati na rin sa kanyang dignidad bilang isang dating leader ng bansa. Sa kabilang banda, hindi rin maikakaila na ang kasong ito ay patuloy na naghahati sa opinyon ng publiko. May mga naniniwala na dapat siyang managot sa mga aligasyon na may kinalaman sa kampanya kontra droga. Ngunit para sa kanyang depensa at mga taga-suporta, ang mas mahalagang tanong ay kung nararapat pa bang ipagpatuloy ang ganitong uri ng pag-uusig laban sa isang matandang leader na nagsasabing ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Binanggit din ng depensa na maraming Pilipino ang patuloy na sumusuporta kay Duterte. Para sa kanila, siya ay simbolo ng matapang na pamumuno at determinasyon laban sa kriminalidad. Kaya naman, ang panawagan na hayaan siyang mamuhay ng payapa ay hindi lamang mula sa kanyang mga abogado, kundi pati na rin sa maraming taga-suporta na naniniwalang sapat na ang kanyang naging sakripisyo para sa bansa. Habang nagpapatuloy ang proseso sa ICC, nananatiling mahalagang usapin ang balanse sa pagitan ng paghahanap ng hustisya at ang paggalang sa isang dating leader na nagsilbi sa kanyang bayan. Para sa depensa, ang kanilang hiling ay simple ngunit makapangyarihan. Bigyan si Duterte ng pagkakataong gugulin ang kanyang mga huling taon sa katahimikan, malayo sa patuloy na laban sa korte. Sa huli, ang desisyon ay nasa kamay pa rin ng International Criminal Court. Ngunit anuman ang maging resulta, malinaw na ang kasong ito ay mananatiling isa sa mga pinaka-kontrobersyal na kabanata sa modernong kasaysayan ng politika sa Pilipinas. At habang patuloy ang debate, ang panawagan ng depensa ay patuloy ding umaalingaw-ngaw na sana ay hayaan na lamang si Rodrigo Duterte na mamuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa gitna ng patuloy na pag-usisa at pagdinig tungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, isa sa pinakamalakas na argumento ng kanyang depensa ay ang simpleng panawagan. Hayaan na siyang mamuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Para sa kanyang mga abogado, hindi lamang ito isang legal na argumento, kundi isang makataong apela na dapat ding isaalang-alang ng hukuman habang tinatalakay ang mga seryosong paratang laban sa dating leader ng Pilipinas. Ayon sa depensa, si Duterte ay hindi na isang batang leader na aktibong nasa kapangyarihan. Siya ay isang matandang estadista na ginugol ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa serbisyo publiko. Bago pa man siya naging Pangulo, matagal siyang nagsilbi bilang alkalde ng Davao City,
kung saan siya nakilala bilang isang leader na may matapang na paninindigan laban sa kriminalidad. Sa loob ng maraming dekada sa pamahalaan, sinabi ng kanyang mga taga-suporta na ang pangunahing layunin ni Duterte ay ang gawing mas ligtas ang komunidad at protektahan ang mga ordinaryong mamamayan laban sa krimen at ilegal na droga. Para sa depensa, mahalagang balikan ang kabuuang konteksto ng kanyang pamumuno. Nang siya ay mahalal bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2016, malinaw ang kanyang mensahe sa publiko. Lalabanan niya ang malawakang problema ng ilegal na droga sa bansa. Maraming Pilipino ang naniwala sa kanyang pangako dahil sa matagal na niyang reputasyon bilang leader na may matibay na kamay sa pagpapatupad ng batas. Para sa kanyang mga abogado, ang mga hakbang na ginawa ni Duterte ay bahagi ng kanyang pangakong tuparin ang mandato ng mamamayan. Gayunpaman, ang parehong kampanya laban sa droga ang naging sentro ng kontrobersya at mga akusasyon sa pandaigdigang komunidad. Dito pumasok ang investigasyon ng International Criminal Court na nagsuri sa mga alegasyon ng paglabag sa karapatang pantao kaugnay ng mga operasyon laban sa droga. Sa puntong ito, ipinahayag ng depensa na mahalagang timbangin hindi lamang ang mga alegasyon, kundi pati na rin ang kalagayan ng akusado. Isa sa mga binigyang diin ng depensa ay ang edad at kalusugan ni Duterte. Sa kanilang pananaw, ang isang taong nasa kanyang edad ay nararapat bigyan ng konsiderasyon pagdating sa matagal at komplikadong proseso ng paglilitis sa internasyonal na hukuman. Ang mga pagdinig sa ICC ay kadalasang tumatagal ng maraming taon at nangangailangan ng matinding pisikal at emosyonal na lakas mula sa akusado. Para sa depensa, hindi makatao na ipagpatuloy ang ganitong uri ng proseso kung ang isang dating leader ay nasa yugto na ng buhay kung saan ang kapayapaan at pahinga ang mas mahalaga. Bukod sa usapin ng edad, ipinunto rin ng mga abogado na si Duterte ay naglingkod sa kanyang bansa sa loob ng napakahabang panahon. Para sa kanila, ang serbisyo publiko ay hindi isang madaling tungkulin. Ito ay puno ng presyon, kritisismo at mga desisyong kailangang gawin sa gitna ng matinding krisis. Ang kanilang argumento ay simple. Ang isang taong naglaan ng malaking bahagi ng kanyang buhay sa pamumuno ng bansa ay nararapat ding tratuhin ng may dignidad sa huling bahagi ng kanyang buhay. Isa pang mahalagang punto na binanggit ng depensa ay ang epekto ng patuloy na kaso sa personal na buhay ni Duterte at sa kanyang pamilya. Ang matagal na paglilitis ay hindi lamang nakakaapekto sa akusado, kundi pati na rin sa mga taong malapit sa kanya. Para sa depensa, ang pagpayag na mamuhay siya ng payapa ay hindi lamang isang desisyong legal, kundi isang hakbang na nagpapakita ng paggalang sa kanyang pagkatao bilang ama, lolo at dating leader ng bansa. Sa kabilang banda, kinikilala rin ng depensa na ang mga alegasyon laban kay Duterte ay seryoso at patuloy na pinagtatalunan sa loob at labas ng Pilipinas. Ngunit para sa kanila, ang tanong ay kung hanggang saan dapat dalhin ang paghahanap ng pananagutan kung ang isang tao ay nasa katandaan na at matagal nang wala sa kapangyarihan. Sa kanilang pananaw, may punto kung saan ang hustisya ay kailangang balansehin ng awa at konsiderasyon. Ang panawagan na hayaan siyang mamuhay ng payapa ay naging simbolo ng estratehiya ng depensa sa kaso. Hindi ito nangangahulugan na binabalewala nila ang proseso ng batas, kundi nais nilang ipakita na may aspeto rin ng makataong konsiderasyon sa bawat legal na desisyon. Para sa kanila, ang layunin ng hustisya ay hindi lamang magparusa, kundi tiyakin din na ang proseso ay patas at makatarungan sa lahat ng panig. Sa loob ng Pilipinas, patuloy na hinahati ng isyong ito ang opinyon ng publiko. May mga naniniwala na dapat harapin ni Duterte ang mga paratang upang maipakita na walang sinuman ang higit sa batas. Ngunit mayroon ding malaking bilang ng mga mamamayan na naniniwala na sapat na ang kanyang mga naging sakripisyo at serbisyo para sa bansa. Para sa kanila,
ang dating Pangulo ay isang leader na ginawa lamang ang kanyang tungkulin sa panahon na ang bansa ay nahaharap sa seryosong problema sa droga at kriminalidad. Habang nagpapatuloy ang proseso sa International Criminal Court, nananatiling mahalagang usapin ang balanse sa pagitan ng hustisya at makataong konsiderasyon. Ang argumento ng depensa ay patuloy na nakatuon sa ideya na ang isang matandang leader na matagal nang nagsilbi sa kanyang bansa ay dapat magkaroon ng pagkakataon na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa katahimikan. Sa huli, ang kapalaran ni Rodrigo Duterte ay nakasalalay sa desisyon ng hukuman. Ngunit anuman ang maging resulta, ang panawagan ng kanyang depensa ay mananatiling bahagi ng diskusyon na sa gitna ng mahigpit na proseso ng batas, may puwang pa rin para sa awa, paggalang at pagkilala sa isang taong minsang naglingkod bilang pinakamataas na leader ng kanyang bansa. Isa sa pinakamahalagang punto na binigyang diin ng depensa sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang konteksto ng kampanya kontra droga noong panahon ng kanyang administrasyon. Para sa kanyang mga abogado, hindi maaaring pag-usapan ang mga aligasyon laban sa dating Pangulo nang hindi muna nauunawaan ang sitwasyon ng bansa noong mga panahong iyon. Ayon sa kanila, ang Pilipinas ay nahaharap sa isang seryosong krisis na may kaugnayan sa ilegal na droga, kriminalidad at seguridad ng mga komunidad. Dahil dito, ang mga desisyong ginawa ni Duterte bilang Pangulo ay kailangang tingnan sa mas malawak na perspektibo ng pangangailangan ng bansa na mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Sa maraming talumpati at pahayag ni Duterte noong siya ay nangangampanya pa lamang sa pagkapangulo, malinaw na ipinahayag niya ang kanyang matibay na paninindigan laban sa ilegal na droga. Ang kanyang mensahe ay simple ngunit matindi. Lilinisin niya ang bansa mula sa mga sindikato ng droga at bibigyan ng proteksyon ang mga ordinaryong mamamayan laban sa mga kriminal. Para sa maraming Pilipino, ang ganitong uri ng matapang na pangako ay nagbigay ng pag-asa na magkakaroon ng mas ligtas na kapaligiran para sa kanilang mga pamilya. Nang mahalal si Duterte bilang Pangulo noong 2016, agad niyang inilunsad ang isang agresibong kampanya laban sa ilegal na droga. Ang layunin ng programang ito ay sugpuin ang malawakang operasyon ng mga drug syndicate at bawasan ang impluensya ng ilegal na droga sa lipunan. Ayon sa kanyang administrasyon, ang problema sa droga ay hindi lamang isang simpleng usapin ng kriminalidad kundi isang krisis na sumisira sa kinabukasan ng maraming kabataan at pamilya sa bansa. Sa pananaw ng depensa, ang mga hakbang na ginawa ni Duterte ay bunga ng kanyang paniniwala na ang isang matibay at mabilis na aksyon ay kinakailangan upang harapin ang lumalalang problema. Para sa kanila, ang dating Pangulo ay kumilos bilang isang leader na may responsibilidad na protektahan ang bansa. Hindi umano niya ginawa ang mga desisyong iyon para sa personal na interes, kundi bilang tugon sa panawagan ng maraming mamamayan na sawang-sawa na sa patuloy na paglaganap ng droga at kriminalidad. Gayunpaman, ang kampanyang ito ay naging paksa ng matinding kritisismo mula sa iba't ibang grupo, kabilang ang mga organisasyon ng karapatang pantao at ilang pandaigdigang institusyon. Ang mga aligasyon ng extrajudicial killings at paglabag sa karapatang pantao ang naging sentro ng mga investigasyon na kalaunan ay umabot sa International Criminal Court. Para sa mga kritiko, mahalagang magkaroon ng pananagutan ang sinumang leader kung may naganap na paglabag sa batas at karapatang pantao. Sa puntong ito, iginiit ng depensa na mahalagang paghiwalayin ang mga aligasyon mula sa layunin ng kampanya. Ayon sa kanila, ang layunin ni Duterte ay malinaw: ang protektahan ang mga mamamayan laban sa panganib ng ilegal na droga. Ang kanilang argumento ay hindi perpekto ang anumang kampanya laban sa kriminalidad, lalo na kung ito ay isinasagawa sa isang malawak at komplikadong lipunan. Ngunit hindi raw makatarungan na ipalagay na ang bawat insidente ay direktang resulta ng utos o intensyon ng Pangulo. Binanggit din ng depensa ang papel ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng kampanya laban sa droga. Ang mga operasyon ay isinagawa ng mga law enforcement agencies
na may sariling proseso at responsibilidad. Para sa kanila, ang Pangulo ay nagbibigay lamang ng direksyon sa pambansang pulisiya, ngunit ang pagpapatupad nito ay nakasalalay sa mga institusyong may mandato sa pagpapanatili ng kaayusan at batas. Isa pang mahalagang punto na inilatag ng depensa ay ang malawak na suporta na natanggap ng kampanya laban sa droga mula sa publiko noong mga unang taon ng administrasyon ni Duterte. Maraming survey noong panahong iyon ang nagpakita na malaking bahagi ng populasyon ang sumusuporta sa kanyang mga hakbang. Para sa kanyang mga abogado, ipinapakita nito na ang kanyang mga pulisya ay may malinaw na mandato mula sa mga mamamayan na naghahangad ng mas ligtas na komunidad. Sa konteksto ng kaso sa International Criminal Court, iginiit ng depensa na ang pag-unawa sa sitwasyon ng bansa noong panahon ng kanyang pamumuno ay mahalagang bahagi ng pagsusuri sa kanyang mga desisyon. Para sa kanila, ang mga leader ay kadalasang kailangang gumawa ng mahihirap na desisyon sa gitna ng krisis. Ang mga desisyong ito ay maaaring hindi palaging popular sa pandaigdigang komunidad, ngunit para sa isang leader, ang pangunahing tungkulin ay ang protektahan ng kanyang mga mamamayan. Binanggit din ng depensa na ang Pilipinas ay isang soberanong bansa na may sariling sistema ng hustisya at mga institusyon na kayang magsuri at mag-imbestiga sa mga aligasyon ng paglabag sa batas. Sa kanilang pananaw, mahalagang kilalanin ang kakayahan ng mga lokal na institusyon na tugunan ang mga ganitong isyu sa loob ng sariling bansa. Sa huli, ang argumento ng depensa ay umiikot sa ideya na ang mga aksyon ni Duterte ay dapat suriin sa konteksto ng responsibilidad ng isang leader na harapin ang isang pambansang krisis. Para sa kanila, ang dating Pangulo ay kumilos ayon sa kanyang paniniwala na ang matibay na pamumuno ang kinakailangan upang maprotektahan ang bansa laban sa lumalalang problema ng iligal na droga. Habang nagpapatuloy ang proseso sa International Criminal Court, nananatiling sentro ng diskusyon ang tanong kung paano dapat timbangin ang mga desisyong ginawa ng isang leader sa panahon ng krisis laban sa mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Para sa depensa ni Rodrigo Duterte, ang sagot ay nagsisimula sa pag-unawa sa kabuang konteksto ng kanyang pamumuno at ang sitwasyong kinaharap ng bansa noong mga panahong iyon. Isa sa pinakamahalagang aspeto na patuloy na lumilitaw sa usapin tungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang matibay at patuloy na suporta na natatanggap niya mula sa malaking bahagi ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga seryosong aligasyon at ng patuloy na proseso ng pagdinig sa International Criminal Court, marami pa rin sa kanyang mga taga-suporta ang nananatiling tapat sa paniniwala na si Duterte ay isang leader na nagsilbi ng tapat sa bansa at ginawa lamang ang kanyang tungkulin upang protektahan ang mga mamamayan. Sa loob ng maraming taon ng kanyang pamumuno, nakabuo si Duterte ng isang matibay na koneksyon sa maraming ordinaryong Pilipino. Ang kanyang estilo ng pamumuno ay kakaiba kumpara sa ibang mga lider sa nakaraan. Kilala siya sa kanyang diretsahang pananalita, matapang na mga pahayag at sa kanyang imahe bilang isang lider na hindi natatakot gumawa ng mahihirap na desisyon. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang ganitong uri ng pamumuno ang matagal na nilang hinahanap sa isang pinuno ng bansa. Maraming Pilipino ang nakakita kay Duterte bilang isang leader na tunay na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga ordinaryong mamamayan. Sa kanyang mga talumpati, madalas niyang banggitin ang mga problema ng mga komunidad tulad ng kriminalidad, ilegal na droga at kahirapan. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang kanyang mga programa at polisiya ay nakatuon sa pagbibigay ng mas ligtas at mas maayos na buhay para sa mga pamilya sa buong bansa. Ang kampanya laban sa ilegal na droga ang isa sa mga pinakakilalang bahagi ng kanyang administrasyon. Bagamat ito ay naging sentro ng mga kontrobersya at kritisismo sa pandaigdigang antas, marami pa ring Pilipino ang naniniwala na ang kampanyang ito ay nagbigay ng pakiramdam ng seguridad sa maraming komunidad. Para sa kanila, ang matapang na aksyon laban sa mga sindikato ng droga ay isang hakbang na matagal nang kinakailangan upang mabawasan ang krimen at maprotektahan ang kabataan mula sa impluwensya ng ilegal na droga. Dahil dito, hindi nakakagulat
na kahit matapos ang kanyang termino bilang Pangulo ay nananatili pa rin ang malakas na suporta ng kanyang mga tagasunod. Sa mga social media platform, pampublikong pagtitipon at mga diskusyon sa komunidad, makikita na marami pa rin ang nagtatanggol sa kanyang mga ginawa habang siya ay nasa kapangyarihan. Para sa kanila, ang mga akusasyon laban sa kanya ay hindi sapat upang burahin ang mga nagawa niyang pagbabago sa bansa. Ang suportang ito ay naging mahalagang bahagi rin ng argumento ng kanyang depensa sa kaso sa International Criminal Court. Ayon sa kanilang pananaw, ang malawak na suporta mula sa publiko ay nagpapakita na ang mga polisiya ni Duterte ay may malinaw na mandato mula sa mga mamamayan. Sa isang demokratikong lipunan, ang mandato ng publiko ay isang mahalagang elemento sa paghubog ng mga patakaran at desisyon ng pamahalaan. Para sa depensa, mahalagang isaalang-alang na si Duterte ay nahalal sa pamamagitan ng isang malawak na mandato mula sa mga botante. Ang kanyang kampanya ay malinaw na nakatuon sa paglaban sa ilegal na droga at kriminalidad at maraming Pilipino ang sumuporta sa kanyang plataporma. Sa kanilang pananaw, ang tagumpay niya sa halalan ay patunay na ang kanyang mga pulisya ay sumasalamin sa kagustuhan ng malaking bahagi ng populasyon. Sa kabila nito, hindi rin maikakaila na ang kanyang administrasyon ay naging paksa ng matinding debate sa loob at labas ng Pilipinas. May mga sektor ng lipunan na naniniwala na mahalagang magkaroon ng pananagutan para sa anumang aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Para sa kanila, ang paghahanap ng hustisya ay isang mahalagang bahagi ng pagpapatibay ng rule of law at pagprotekta sa karapatan ng bawat mamamayan. Gayunpaman, para sa maraming taga-suporta ni Duterte, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa mga alegasyon, kundi pati na rin sa pagkilala sa kanyang mga nagawa bilang leader ng bansa. Para sa kanila, ang kanyang pamumuno ay nagbigay ng direksyon at kumpiyansa sa isang panahon na maraming Pilipino ang naghahangad ng mas matibay na pamahalaan laban sa kriminalidad at korupsyon. Ang patuloy na suporta sa kanya ay makikita rin sa mga pampublikong pahayag ng ilang mga lokal na leader at mga organisasyon na nagpahayag ng kanilang paniniwala na ang dating Pangulo ay nararapat tratuhin ng may paggalang bilang isang dating pinuno ng bansa. Para sa kanila, ang kanyang mga kontribusyon sa bansa ay hindi dapat kalimutan kahit na siya ay nahaharap sa mga seryosong aligasyon sa internasyonal na hukuman. Habang nagpapatuloy ang proseso ng pagdinig sa International Criminal Court, ang opinyon ng publiko ay patuloy na nagiging mahalagang bahagi ng mas malawak na diskusyon tungkol sa hustisya, pananagutan at pamumuno. Sa isang banda, may panawagan para sa legal na proseso upang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Sa kabilang banda, may mga mamamayan na patuloy na ipinapahayag ang kanilang suporta at pasasalamat sa dating Pangulo. Sa huli, ang patuloy na suporta ng maraming Pilipino kay Rodrigo Duterte ay nagpapakita kung gaano kalalim ang epekto ng kanyang pamumuno sa politika at lipunan ng Pilipinas. Para sa kanyang mga taga-suporta, siya ay mananatiling simbolo ng matapang na pamumuno at determinasyon laban sa kriminalidad. At habang nagpapatuloy ang proseso ng batas sa International Criminal Court, malinaw na ang usapin tungkol kay Duterte ay hindi lamang isang legal na kaso, kundi isang malawak na pambansang diskusyon tungkol sa pamumuno, hustisya at ang papel ng mga lider sa panahon ng krisis.